Yeah, Sister L po. Ayan. Good morning ko. Good morning. Good Si morning. Sister L, siguro kasing beauty to ng mga nagiging leading ladies mo noon, Congressman. Lakay, parang nahiya ako bigla. Bakit? Parang hindi naman totoo. Hindi naman ako ganun O nga pala, Kong, ba't di ka na gumagawa ng pelikula? Ayan, Senator Lito-Lito, lapid-lapid, Oo, Bong Revilla, si ang gawa ng Senator Bong. pelikula. Ikaw hindi ka na yata gumagawa ng pelikula kung Dan Fernandez, sir. Bakit? Kasi pag natitiyempo, ang hirap kasi yung schedule ng shooting. Mm-mm. Minsan tumatama doon sa mga schedule ng Congress, lalo na sa mga hearings. Mm. So, minsan ako-compromise yung yung decision mo kung saan ka pupunta. So, sabi ko, saka na muna siguro kapag yung halimbawa break, gano'n, doon lang. Pero pag may session, parang yung hirap mag-desisyon sometimes. Especially now that chairman ka ng isang committee, lalo na to public order, public order and safety. Ang hirap. Ayaw natin makompromise yung gano'n. Every week nag-hearing kasi ako. Talagang yung gusto ko nga sana twice a week pa para at least matapos lahat yung mga pending na mga request for hearings. Di ba pwedeng tuwing gabi lang ang shooting? Pagod ka na, no? Sa bagay. Saka decision nila yun eh. Tapos ang mahirap sa shooting, siyempre, call yan ng director eh. Hindi yung pwedeng, direct, halimbawa, unahin mo na ako ngayon. May masagataan ka namang ibang artista. Tapos, minsan, biglaan, kailangan, parang mahirap mag-adjust. Kailan ba huling gumawa ng pelikula kung Dan Fernandez, sir? Naku, matagal na. Nahuli ko ata yung Honor Day Father pa yun, ata 2000. Matagal na. Sino sa mga leading ladies mo, sino ang di mo makalimutan? Ako, parang world history na pinag-uusapan. Pero si Congressman pala, Kong, ikaw ay isang optometrist? Yes, oo. Galing, Kaya pala optometrist tayo. may eyes sa beauty. Gusto ko talaga na-connect ko pa rin talaga doon, Lakay eh. Anyway, kung Dan Fernandez, sir, kaya po namin kayo tinawagan, nagpatawag po kayo ng investigasyon sa Kongreso. Ayan, itong issue ng 300,000 excess COVID-19 death. Anong ibig sabihin itong excess COVID death, Congressman, sir? Ito ba ay hindi na i-report bukod sa mga reported na mga namatay noong pandemya? Hindi yan yung dahil namatay siya sa COVID-19 per se, yung sa decision. Alam mo, sa atin, meron tayong tinatawag na yung variation ng pagkamatay taon-taon. Mula noong taon 2000, ang namamatay sa atin, halimbawa may namatay na 600,000 deaths, 650,000 sa susunod na taon, halimbawa 700,000. Nagbabari lang yung pagtaas ng namamatay sa atin sa buong Pilipinas ng 2 to 5%. So, ibig sabihin, ganun lang ang taas ng pagkamatay natin, 50, 100. Pero nung dumating ng 2021, tumaas siya ng 43%, naging almost 300,000 ang namatay sa atin. Wow. Wala naman tayong naging gera, wala namang mga calamities na magbubugso ng kamatayan. Ito yung patapos ng pandemic, di po ba, Congressman? Noong 2021 yan, kasabay ng roll-out ng vaccine, pumasok yung vaccine. Nung pumasok yung vaccine, okay. Maraming mga tao ang biglang namatay, healthy sila, biglang nagkaroon ng heart attack, tapos nagkaroon ng myocarditis. At doon sa hearing namin, sinabi nga ng SOCO sa PNP, nung kanilang inautopsy, pagbukas sila ng puso ng bata na namatay, mga 12 years old wala naman siyang karamdaman. Healthy naman siya. Oo, biglang namatay. So, yung magulang, pina-autopsy nila yung anak nila. At nakita nila yung puso niya, inflamed. Mayroon siyang myocarditis. At ang naging cause talaga, according to them, yung vaccine na pumunta doon sa puso niya. Wow. So, in other words, yung naging tema ng investigation namin, bakit merong ganitong sobrang namatay na hindi rin nila ma-explain? Ang sinasabi nila dahil natural death daw yun. Ganun ang sinasabi ng ating mga eksperto sa DOH. Pero kung papansinin mo, sa buong mundo, 14.9 million ang namatay na may excess death din. Ang ibig sabihin ng excess death, ito yung mga sobrang namatay
na hindi mo maipaliwanag bakit sila namatay. Yung totoong Kasi kung dahilan. titignan mo ang graphing, ang data, syempre, taon-taon yan, makikita mo yung birth, makikita mo yung death. Usually, ganun lang talaga yung graph niya, hindi siya yung biglang boom, tataas siya ng ganun. Pero noong 2021, kasabay ng rollout ng vaccine, pumalo yung excess death. So, ibig Wow. sabihin, ang tanong nga, ang aming tinatanong, may kinalaman ba yun doon sa Bakuna. vaccine na itinurok sa atin? Ngayon, kung titingnan mo ang lahat ng mga data at ng mga stories and studies, no, makikita mo talaga that yung ating vaccine na tinurok is not safe and effective during that time because it was a experimental Opo. during that time. Hindi pa siya safe and effective dahil nasa phase 3 and phase 4 pa lamang siya during that time. Ang mga vaccine kasi, alam naman natin yan, bago naman yan iturok sa atin, aabot ng ilang years bago iturok sa tao, di ba? Pero because of that COVID and fear that we had during that time, lahat tayo napapasok. Doon sa batas na ginawa namin, na Republic Act 11525, there's no such thing as mandatory vaccination. Oh. Wala ring lockdowns. Wala ding issuance ng face mask. So in other words, naapektuhan yung ating pong human rights also ng ating mga tao dahil we were locked and we were forced to have a vaccination because of this mga resolution that the IATF had issued. Like for example, pagpupunta ka ng trabaho, hindi ka pwedeng pumasok sa trabaho pag hindi ka vaccinated. So kailangan magpa-vaccine ka. So you have the right naman talaga to get vaccinated, but you have also the right not to be vaccinated. Kasi it's your health Kalusugan mo yun Ang problem, doon sa resolution that was issued by the government, by the IITF, we were forced to do that. So ngayon, yun yung tinatanong natin sa hearing. Were there violation of Republic Act 11525, which we ratified, in relation doon sa mga resolution that was issued by the government? Kaya, in other words, yung 300,000 na tao na namatay sa atin, hindi lang tayo, kundi buong mundo meron. Kaya, even other parliaments are now asking, bakit Talaga? ang dami kahit tingnan mo sa mga YouTube, sa lahat, bakit nagtatanong sila sa Australia, sa New Zealand, sa United Kingdom, sa Amerika, sila Senator Johnson, si Congressman Green, tinatanong nila bakit may sobrang namatay tayo. Milyon ang kanila. Sa kanila, milyon ang excess deaths sila So, kasabay din ang rollout ng vaccine. So, ang tanong dito kaya nagwo-worry tayo kasi nga, doon sa hearing lumabas, yung representative natin sa WHO, baliktad pala. Ang WHO pala ang may representative sa atin. Wala tayong representative sa WHO. Yung nanditong representative nila is hindi Pilipino. So paano tayo maire-represent doon sa WHO, doon sa mga pangangailangan at yung need ng ating ng ating bansa? Kung ang bibigyan natin ng atensyon yung pangangailangan ng WHO. Kasi alam mo, ang totoo lang Deo sa Israel Opo. Ang nangyari kasi sa atin dito ngayon, may kino-question kaming mga congressman. Pagdating kasi ng 2024, iraratify na nila yung amendment sa International Health Regulation. Yung International Health Regulation, yun yung pinaka-international na batas natin na nagigiya sa atin sa health protocol. Ngayon dati, hindi siya binding. Kumbaga, parang guide lang nila tayo ng WHO. Ngayon hindi. Pagdating ng May 2024, iraratify nila yon. Binding na tayo sa kanila kapag sinabi nila na may pandemic na. Pag sinabi nila na ito na ang vaccine na kailangang iturok sa inyo, ito na ang vaccine na ituturok sa atin. And this was not seen by our government official. Kaya medyo nawindang kami dun sa hearing. Kasi kung nangyaring meron 300,000 na namatay, during that time, tapos ngayon, eto, inamend nila yung kanilang international law without our knowledge, even other countries without their knowledge, they want to have a one world health governance na ang masusunod lamang ay ang WHO. Na kapag
In-implement nila yon, sunod tayo. Kaya pansinin mo, lahat sa mundo sumunod. Tama. Lockdown. Opo, Lahat opo. nag-lockdown. Mm. Sinabi ng WHO, lahat face mask. Lahat nag-face mask. Lahat mandatory vaccine. Lahat mandatory vaccine. So sinasabi ko, Lahat ng mga kung sinasabi nyo ngayon na dapat ang gobyerno huwag sunod-sunuran sa dikta ng WHO, ganun po ba? Mm. Yes, dapat may sarili tayong pamantayan. Opo. Kasi nga, tayo nakakaalam ng problema natin dito. Ang problema, sinunod lahat nila in violation of Republic Act 11525, that 335. Kasi, Yun ang sinasabi namin doon sa amin na pag tinignan mo yung batas na ginawa namin, conflict doon sa kanilang resolution na inutos sa kanila ng WHO. Ngayon, papasok tayo doon sa tinatawag na binded na tayo sa lahat ng desisyon nila. Di lalo tayong todas. Pag sinabi nila itong vaccine ituturok sa atin, mandatory uli. Paano na yan? Kung may namatay na ganito kasabay ng rollout ng vaccine noong 2021, mag-iisip ka na magpapabaksin pa ba ako? Ako nga tinan mo Deo Sister Ella. Ako 3 beses ako nagpabaksin. 3 beses ako nagka-COVID. Anong sense ng tinurok sa akin? Anong sense ng tinurok sa akin kung mahahawa din naman pala ako? At yung mga kasamahan ko sa bahay, nahawa ko din. So ibig sabihin, walang sense yung tinurok sa akin. Nanghina pa ako. Aha. At saka isa pa, Kong, may mga hindi nagpabakuna na hindi tinamaan ng COVID, Yes. Correct. Marami. Mas malakas pa yung kanilang immune system. Ang problem dun sa tinurok sa atin na tinatawag na synthetic, yung mRNA, kasi yung ating vaccine synthetic na yun hindi na yung tunay na virus kumbaga ginaya na lang nila So yun yung naandun pa hanggang ngayon sa katawan natin. Wow. That hanggang ngayon naapektuhan natin, nakikita natin marami pa ring excess death na hindi maintindihan, lumalaki puso, masakit ang nagkaka-heat, nagkakaroon ng stroke, lahat. Alam mo, sa totoo lang, ang haba nitong ginawa kong research dito. At nakita ko yung nangyayaring pattern sa atin, ganun din nangyayari sa ibang bansa. At ang mabigat sa atin, yung excess deaths, hindi lamang sa NCR, hindi lamang sa Region 4, sa buong region, sa buong Pilipinas, halos ang katapat ng pagtaas ng namatay, ng sobrang namatay noong 2021, kasabay ng rollout ng vaccine. Okay. So, kung Dan Fernandez, sa ganitong resulta ninyong pag-aaral, so ano ang nais yung gawin ngayon sa Kongreso, sir? Kasama itong si Congressman Jonathan Kate Flores. Yes, oo. Ang nais lang natin doon, kailangan natin ma-justify kasi ang daming tumatawag sa akin, ang daming nag-i-email, ang daming sumusulat doon sa mga vaccine injured. Kumbaga, alam nila na yung vaccine yung nagkaroon ng sa kanila, na yun yung nagbigay ng problema sa kanila. Meron nga kami na interview doon na nag-testify na nabulag yung kanyang mata after vaccination. Wow. And totally, nawala na siya ng paningin yung kaliwang mata niya. Naku, Now, ang tanong, doon sa ating sa batas natin, under Section 12, meron doon yung indemnity Ayan, yan. ng health. Oo, meron doon 500 million. Gusto namin malaman kung saan natin dinala yon. Kasi ang nakalagay doon, parang nagkaroon sila ng parang catch na hanggang threshold na 100,000 lang per isang tao. For example, yun, nabulag. Ang gumastos siya ng halimbawa 1 milyon o kaya 500,000. Paano yung ibang nagastos niya? Samantalang nakalagay doon sa batas that we have to indemnify those people who have been injured. Kaya ang dami pang gagawin doon sa batas that we have to be prepared. Paano kung halimbawa magkaroon naman ng pandemic? Are we going to follow the same kind of resolution that was issued by the government during ganitong pandemic? So, masalimuot tong hearing na to because this is in preparation. Kasi, alam mo, meron pang dyan matatawa ka, meron pa mga tinatawag na conspiracy theory sila Ayan, kasi sa Amerika nga daw, tuwing mag-e-election, nagkakaroon ng lockdown. At baka magkaroon daw uli ng lockdown dahil meron naman daw yung X-disease naman na ngayon na dumarating. Merong X-disease. X-disease. Oo, daw to, mas matindi daw to kaysa sa COVID. Nakikita namin dito, alam mo, ako, ito, nakikita ko dito. Yes, sir. Wala naman itong resibo, but of course, yung mga pharmaceutical companies sa buong mundo, no? Alam mo yan, gumagawa ng
ng vaccine. Mm-mm. Ano yan malaking pera yan Mhm. Malaking pera talaga yan, billion yan na dolyar Mhm. It was forced upon us, it was mandated upon us, samantalang before, yung mga vaccine sa flu vaccine, yung sa measles, sa ibang sakit na chickenpox, hindi naman mandato sa bata, pero ibig sabihin kung ayaw mo, you have the right to say no. Mm-mm. So dapat Pero tayo, meron tayong freedom of choice, ika nga. yes, health mo yan health mo yan Ang mabigat pa ito, brother. Ang mabigat doon sa kanilang ipapasok na ratification sa May 2024, lahat ng mga WHO representative natin, they will convene in New York, ira-ratify nila yung binded na tayo, tapos at ang isa sa mga pinakamabigat doon na binabanggit nila, hindi na lang health ang pandemic. Mayroon na rin pandemic sa climate change. Kung halimbawa nakikita nila na masyadong polluted ang inyong Bansa. Manila, lockdown kayo. Naku. Kasi parang wala namang may mga ganun silang Ala. Kaya ang sa pamabigat doon yung tinatawag nilang yung digital network system na kung saan lahat ng cellphone natin, if we will be binded with that ratification of that international law, yung IHR nga, lahat tayo, yung mga cellphone natin, yun na tinatawag mo, meron ka ng tinatawag na vaccine passport. Nakalagay yun, nabasa ko yun. Sa vaccine passport, yung cellphone mo, you cannot travel without them knowing kung nasaan ka, kung saan ka pupunta. And at the same time, alam nila kung ano ang health history mo. Lahat ng sakit mo, alam nila doon. Tapos anong vaccine mo, kailangan yung vaccine mo nakatama sa vaccine na sinabi nila, na ituturok sa iyo. Diba? Ano dating nun? Ano yun? Martial na ba tayo? Nadidiktahan mo kami kung ano gusto mo natin gawin sa kalusugan namin? Kaya yun yung kinokontra namin mga congressman. Kasi nga, sabi namin, bakit ganito? Na hindi alam natin. Yung international law that they have, di ba pag international law, kailangan iratify pa yan ng Senado. Totoo po yan, treaty. Dahil yun ang treaty yan Opo. Pero ito, hindi. Wala na. Kumbaga, pagdating ng May 2024, abangan nyo yan, i-ratify nila yung international health regulation na yan. Binded na tayo sa lahat ng protocol ng kalusugan ng WHO. So anong gagawin natin, Congressman Dan Fernandez, sir, para natin kukontrahin ito? I think yun na nga, sinabi nga, ito pa mabigat, sa hearing, iniimbitahan natin yung WHO representative. Opo. Akala nga namin Pilipino yung WHO representative. It turned out foreigner. Indian yata. Foreigner siya. Ha? Tapos, ang dating, hindi mo siya pwedeng imbitahan. Because according sa Article 66, 67, and 68 ng WHO, immune sila in any inquiry. Ala? Yes. May immunity. May immunity sila. Kaya nga sabi namin, paano natin malalaman kung ano yung mga aabahan nila dun sa WHO sa pagdating ng May 2024? Hindi natin maiintindihan yan. Wow. Hindi nga alam ng mga congressman, kabilang sa public order, yung ibang mga senator, hindi din alam. Baka nga hindi alam ng presidente. Even yung sa Department of Health, tinatanong namin sila, alam niyo ba yung 307 amendments, yung babaguhin nila sa IHR, sa international law. And I think, kasi this WHO, ang mga number one na mga contributor dito, mga nagdo-donate, yung mga tinatawag natin mga globalist, yung mga global elites, yung mga mayayaman ba? Sila nagpipinance at sila rin naman, at yung sinasabi nilang vaccine na dapat na bilhin ng buong mundo, sila rin nagsasabi. Kaya pansinin mo, lahat ng vaccine na nanggaling sa kanila, na sinabi ng WHO, yun ang tinurok sa atin. Wow. So, isa pa, Congressman Dan Fernandez, sir, ayan, alam po niyo, ang mga international drug companies, malakas ang kanilang influence sa mga health officers natin, di po ba? Hindi naman natin nilalahata. Kaya kung anong sabihin nila, sumusunod dahil, siyempre, galing sa kanila. Ayan, tama yan. Kayo na nagsabi. So, para natin kukontahin ito o para natin i-check ito, Congressman Dan Fernandez, sir? We need to inform our people because this is our health. Alam mo kasi meron din akong I'm trying to have some deeper research on this Nakita ko rin yung kanilang agenda meron silang tinatawag na Agenda 2030. Wow. Dati ang agenda, yung Agenda 2020 na
kailangan linisin natin ang ating climate. Tapos kailangan yung ating yung tinatawag na health population, wag dumami ang populasyon ng tao. Dito sa kanilang Agenda 2030. Ito conspiracy theory din to, pero parang may relasyon bakit naggano'n, bakit ang dami namatay yung agenda the population. Yan, The population. Bakit kasi nga sabi nila Bill Gates, si Bill Gates isa sa pinakamalaking contributor sa sa WHO. Sabi niya noong 2014, masyado na marami ang tao. Kailangan mabawasan ng tao. At siya nagko-contribute din sa climate change. Sabi niya gano'n. Tapos siya rin nagsabi na magkakaroon ng pandemic. Nagkaroon ng pandemic. Tapos ngayon, sila naman ang yung nagdidikta kung anong gagawin ng ano. Ito sa mga global elite na to. Sila nagdidikta sa WHO na sinusunod ng mga taga-WHO na ini-imply sa atin, ini-impose sa atin. So ngayon, kung titingnan mo yung kanilang plano for 2030 na talagang kailangan mabawasan tayo, nagiging successful sila by having an injection of vaccine at nababawasan ng tao. 14.9 million na nabawas noong 2021. At yung iba pang namamatay succeeding years because of the implication of that vaccine is still happening. So, somehow they have seen success of this experimental vaccine that was enforced sa atin. Most likely, kinontrol nila ngayon yung amendment ng WHO para maging binded na tayo lahat, para lahat susunod na doon. Yung ngayon, ano gagawin natin? Kailangan tayong mag-ingay dito. Ayun. Kailangan natin dito na okay, eto, meron ganitong klase ng theory. Meron ganitong factual. Ano ang factual? Ang factual dito, nakita natin, may mga namatay na sobra na extraordinary. Sabi ng Philippine Statistics Authority. Diba? So, ngayon, anong dapat natin gawin? Ayan. Sandali, huwag tayong sumama sa ganyang klaseng ganyang pamantayan ng WHO na kapag sinabi na lang nila na lockdown. Ito vaccine. So, kontrahin natin. So, dapat pala, Congressman Dan Fernandez, yes. ma-inform natin ang Department of Health at siyempre, ang Presidente. Kaya nga ako, ang ginagawa nga namin, kasi nga, nasimulan ko na to nung months ago pa. Tapos, ngayon, alam mo, Deo, mapapansin ko doon kasi nagla-live na kami para at least ma-inform talaga ang mga tao ng mga nangyayari sa Kongreso Nakita ko na talagang sa dami na nanonood, sa dami na mga nagko-comment doon sa sa live namin, makikita mo yung mga na-damage ng mga tao, yung mga namatay na sinasabi nila na ang dami comment na kami may namatay dito pagkatapos ng babaksin yung anak ko. Suddenly, after 2 days, namatay. Ang lusog-lusog naman niya. And even doon sa video na pinresent namin doon, ang daming mga bata na namatay din after vaccine. Kaya nakaka-worry to, nakaka-worry. Parang chemical warfare. Yes. Actually, ano mo, Deo? Opo. Yun din yung isang napanood ko. Na sinasabi nila, hindi nila makuha yung isang patayan sa gera. Kasi di ba nag-gera sila? Opo. Sila naman nagpipinance ng gera. Alam naman natin, Amerika, sila nagpipinance yan, di ba? Pinance sila ng pinance. Hindi naman namamatay ng ganong kadami mga tao. Namamatay 100,000, 50,000. Dito sa vaccine, sumunod lahat ng bansa. Vaccine na natin yan. Tapos, alam mo, ito ba mabigat? Okay, we discovered this nung nasa hearing. Yung Johnson & Johnson, kasi ganito yan kapag na-vaccine tayo, lahat ng mga klase ng mga vaccine na produkto, halimbawa Johnson & Johnson, Pfizer, Sinovac, lahat yan sinecheck ko yung adverse reaction Kung ano yung adverse reaction mo after immunization. Yun yung tawag na sa buyers. Kapag yung kung may side effect ka, i-report yan doon sa FDA, sa pharmacovigilance. So, pag ni-report sa kanila yung mga na-immune, yung mga na-vaccine, bawa, nagkaroon ng serious adverse reaction, i-report yan doon. Ito, ang daming nag-report na almost 10,000 sa pharmacovigilance. At merong mga namatay doon sa mga nireport. Ito mabigat isang nireport ng FDA doon sa buyers o yung vaccine, yung tinatawag na yung magre-report ka rin kapag merong reaction sa Amerika. Lumalabas doon isang
isang produkto na yung tinatawag kasi pag nagpapadala sila dito, halimbawa 3.5 million yung pinadala nilang vaccine. Oh. Meron silang mga lots eh. Ang tinatawag doon yung hot lots. Ibig sabihin ng hot lots, yung grupo-grupo ng vaccine, yung isang grupo ng vaccine na pinadala sa atin, ang katumbasan na matay doon sa atin, halos pareho. Ibig sabihin, meron nakapaloob doon sa pinadala sa atin na toxic na isaksak sa atin. So, okay, ang tanong to pare, ganito na naman eh. Meron pang relasyon yan doon sa intention ng mga nagpadala ng mga vaccine. So, you will try to think about it eh. Ako, ang pinagbabasihan ko na lang, hindi ako basta-basta naniniwala sa mga conspiracy theory eh. Opo. Pero ang pinagbabasihan ko, sino ba talaga namatay sa atin noong 2021? At makikita mo na 43% above normal. Wow. Doon pa lang, tinignan ko na yan. Sabi ko, ay nako, meron to. Tinignan ko Malaysia, tinignan ko Indonesia, tinignan ko ang Africa, tinignan ko ang Europe. Ganon din sila. Wow. Mexico, India, ang tataas ng excess deaths. Sabi ko, there must be something behind this. And then it was the vaccine that intervened during that time. Hindi naman tayo nagkaroon ng gera at hindi tayo nagkaroon ng international calamity, di ba? So, well, it's magandang pag-aralan Deo sa Stella Ayan. itong isong to. Thank you very much, Kong. At least medyo na-educate kami, ha? Tsaka kung maraming nag-agree sa iyo dito sa ating YouTube channel. Anong sabi ng sabi mga- nila Lakay, buti daw na pagtuunan nito ng pansin. Ayan. Dahil meron daw nagpa-vaccine na maga daw yung mukha tsaka parang lumabo ang mata. Ayan. Yan. Alam mo, pareho-pareho nung nag-ano sa atin, nagpunta sa Congress. Sa kanya nga, nabulag siya, nabulag yung kaliwang mata eh. Wow. Oh. Ang dami, bro. Yung iba nga, na talagang hindi na makapagtrabaho, nangihina. O nga ako nga, sa totoo lang, parang after ng vaccine din, parang naramdaman ko parang pumilis ako napagod, yung mga ganun. So, you will really never know. Napakagaling. Tama yung salita mo. Tama yung salita mo kanina. But we need confirmation dun sa Opo. biochemical weapon. Dapat ayan, bubuti tinututukan niya ito, Congressman. Sana nga ay magkaroon ngayon ng stand at maipaabot sa ating presidente, DOH Secretary, at nang sa ganoon ni hintay basta sunod-sunuran sa dinidikta ng World Health Organization. Yes, in fairness naman kay Secretary Herbosa, no? Opo. Nakiki-cooperate siya kasi hindi naman niya time to ni Secretary Herbosa. Kumbaga wala pa siya sa department noon Kaya maganda na talagang ma-coordinate natin kay Secretary Herbosa para masabi kay Presidente. Ayan. Kung Dr. Dan Fernandez, sir. Ayan. maraming salamat po sa na-educate kami sa mga sinabi po ninyo. Thank you. At Thank you po. Thank you rin. Salamat sa inyo. ayan, thank you very much. Mabuhay po kayo. Congressman Dan Fernandez, ang kinatawan ng Santa Rosa City, Laguna at chairman ng House Committee on Public Order and Safety. Daming bayan. Tama ka, Sister El. Ang dami nag-react dito, Congressman. Tama ka, Sister El. Ang dami nag-react dito, Congressman Dan Fernandez. Ayan, pati itong si Justice Fred Ampuan ng Court of Appeals. Alam mo, kaya nga, pati